Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga idol. Bang lang tayo ng mga viewers. Napakaaga pa kasi at ang iba ay busy pa sa kanilang trabaho. Yan, yung shoutout sa ating 8K viewers. Kababangon lang natin sa baul. So yun, isang mapagpalang umaga sa lahat. Pakishare na lang po yung ating video, ang ating live, para marami ang makapanood sa mga ginagawa nating mga content. Ayun, kay kumparing Christian E.G. Calayag ng Calapan, Mindoro. So yun mga idol, pakisuportahan. Isa sa mga kumpare natin na mga antingero dyan sa Mindoro. Pakipalo na rin. Kay Freddy Nick Dao Biray, shoutout sa iyo. Salamat Lods. Ronelso Dilo Mes Pagas, shoutout sa iyo. Ronald Romero, shoutout din sa iyo. So yun, meron na tayong 13 viewers, kakaunti. Miraflor Orcuya Coming, shoutout sa'yo, morning sa'yo. From Bukidnon, Miraflor Orcuya Coming. Romeo Cabrera, shoutout sa'yo, mapagpalang umaga. So ayun, dahil araw na naman ng Martes ay gamutan tayo. So nandun si Mrs. Seth Charles, meron siyang ginagamot. Sa lahat ng mga magpapagamot, pumunta lang po kayo dito at magkakaroon po tayo ng dagdag na gamutan. So, yun nga pala, meron akong, dahil nandyan si Christian, si paring Christian natin, next time pagbaba ako sa Mindoro, mag-i-invite ako dyan ng mga antingero. So, magkakaroon lang kami ng karagdagang aral, siguro. Mag-share ako ng aral at knowledge ng lihim na karunungan dyan sa Mindoro, pero kasama ang marami mga antingero ng Mindoro, mag-i-invite kami dyan. So, nagbabalak ako magganap ng isang malaking pagtitipon ng mga antingero ng Mindoro. So, parang pagkakaisay namin, pagbibigkisin. Kasi, medyo may kaliitan ng Mindoro at, hindi gaanong maligalig yung mga antingero doon. Antingero, manggagamot, magkakasundo sila. Nagkakaroon pa rin naman ng mga tampuhan at kaunting mga mga problema. Pero hindi kagaya dito sa Luzon, sa Norte. Parang ang hirap pagkaisahin ng mga antingero. So, doon sa mga dadalo, sa muling pagbaba ko dyan, hindi naman ibig sabihin pamumunuan ko sila. Kasi wala namang ganun na pamumunuan mo yung isang lugar na unang-una hindi ka naman taga ron. So magbababa lang ako ng aral, kumbaga karagdagan, parang i-upgrade lang natin sila sa ibang mga aral nila. At tulong na rin, lalo na doon sa mga nanggagamot, yung kaparaanan ko sa panggagamot ko. So pwedeng-pwede kong i-share yun. Kahit na alam natin na ilang beses na nangyari na nauulit to, paulit-ulit lang naman nangyayari. Marami rin akong ginaganapan ng mga activities, ng spiritual activities na inaatinan o dinadaluhan, na noon pa man nagsishare at nagtuturo na rin ako sa kanila ng ibang kaalaman sa panggagamot. Yung iba may mga kaalaman na, yung iba wala pa. Pero pagkatapos nun, lumipas lang ang ilang taon, nakakagulat at nakakatakot. Mga ang lalakas na nila, tapos nanunuwag na. So, sa akin walang problema yun. Manuwag kayo ng manuwag, magpakataas kayo sa inyong sarili, manira kayo ng manira sa mga nauna sa inyo.
huwag kayong mag-alala. Sabi nga ng ating amang kay taas-taasan ano man ang iyong gawin sa iyong kapwa, ay may balik. Meron tayong dalawang karma na tinatawag. Meron dyan tinatawag na good karma at bad karma. So kapag ikay gumawa ng mabuti, meron kang mabuting karma. Kapag ikaw naman ay gumawa ng masama, meron kang masama na karma. So, doon sa mga tao na yun na natuto sa atin, na bahagian natin ng aral, sa lang ang masasabi ko, mga brad, yung mga naging member ko na natanggal, na alis, nakakuha ng aral, yung iba naman na nasharean ko ng ibang karunungan, bago kayo manuwag, isipin nyo muna kung saan kayo nanggaling. Hindi ko sinasabi o pinagmamalaki na nakapagbigay ako o nakapag-share ako sa inyong kaalaman. Pero masakit mang isipin, isang katotohanan, wala kayo sa kinatatayuan nyo ngayon o wala kayong pangalan kung wala akong ambag sa inyo, sa spiritual. Yun lang ang pinakamabuting pahayag ko. Doon sa mga naging member natin na mga tinanggal ko, na mga naggawa ng sariling pangalan, na halos lumampas na sa langit yung kanilang kapangyarihan, huwag kayong mag-alala. Ano man ang gawin ninyo, talikuran nyo man ako, hindi nyo kilalanin yung aking mga mabuting nagawa sa inyo. Nakaukit na sa inyong pagkatao o sa inyong pag-espiritual. Yung ambag ko, nakarunungan sa inyo sa spiritual. Ganun lang kasimple yun. Doon naman sa mga tao na nais matuto at mag-aral sa spiritual, simple lang yung maipapayo ko sa inyo, maipapabahagi. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong maging mapagmataas. Unang-una, sad to say, real talk na rin. Napapansin nyo ba ang isang Nick Banayo? Ang isang Kabenjo? Parang yung kumpare ko yan. Hindi man natin aminin, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ito live to, napapanood ninyo. Si paring Nick Banayo, si Kabenjo, ay halos mga kasabayan ko yan sa spiritual. Pero, bakit nananahimik? Bakit mas pinipili nila yung katahimikan kaysa maglingkod? O lagi nating sinasabi, marami tayong naririnig, maging sa mga pasyente ko na pumupunta rito. Pasensya na, wala akong pinapatamaan, yung totoo lang, real talk lang to. Lagi niyong sinasabi, kay Kabenjo may issue. Ganyan, ganito. Tinatangkilik nyo naman. Nung mga ginagawa siyang mabuti sa inyo, wala kayong makuda, kundi puro papuri dun sa tao. Pagdating naman sa isang Nick Banayo, puro kayo may sibayad. Puro kayo may reklamo pagdating sa uli. Pag napagaling kayo, pinupuri nyo. Pag hindi kayo napagaling, nilalait nyo. Ang mahal-mahal, hindi kayo napagaling. Ano ba tingin nyo sa tao? Diyos. Di ba nga, santo sa'yo, real talk lang. Kung iniisip ninyo na mataas yung sa pantahan ninyo at tingin ninyo sa isang manggagamot, normal yun. Dahil meron silang kakayahan. Pero yung ituturing ninyo na Diyos ang kanilang kakayahan, nagkakamali kayo dun. Tapos kapag hindi kayo napagaling, pipintasan ninyo ang mahal ng bayad. Di ba't pumirma naman kayo? Sa kasunduan na hindi kayo pinilit, na iyan ay kusang loob ninyong ginagawa. Maging sa Kabenjo, ganun din. Nakakalungkot isipin, si Agimat ng Mangya naman ang mga tinitira naman ninyo ngayon. Lahat ba ng manggagamot gagawan nyo ng issue? Sa spiritual, hindi nakakatuwa na.
Kaya nga, mas ginugusto kong manatili na lang sa Mindoro, laging doon pumupunta kasi mas madaling pakisamahan o pakibagayan ng mga tao doon. Sa amin, kung pakikibagay lang kay Lamurok, sino pang mga nauna sa spiritual, nagawa na namin yung mga pakikisama na yan at hindi na namin pwedeng gawin pa dahil nakaukit na yan, nagawa na yan. Ang problema, hindi ko nilalahat ang karaniwan sa mga bago. Kapag nakita nyo paangat, gusto nyo atakin pababa. Kapag nakita nyo malaki ang pangalan, sisiraan nyo para kayo makilala. Ano yan? Ano yan? Trip na yan. Sa tingin ninyo, nababagay yung inyong ugali sa pag-spiritual? Ang bagay sa inyo, sa mga tao na gumagawa ng ganyan, maging CCTV na lang kayo ng online. Hindi yung magpapakilala pa kayo na malakas kayo, magaling kayo, nasa inyo ng lahat. Ano ka, Daniel Padilla? Hindi ano yan eh. Hindi isang larawan o isang mabuting ehemplo sa spiritual yung inyong ginagawa. Kung gusto nyong makilala, gumawa muna kayo ng mga bagay na tatatak sa puso at isip ng tao. Kahit hindi ko na isama yung sarili ko, banggitin ko na lang yung 3 pangalan na talagang kilala pagdating sa larangan ng gamutan. Huwag na natin isipin yung bayad-bayad. Kasi hindi naman nila pagkakasala yan. Real talk lang. Ang Kabenjo umukit sa kasaysayan ng pangalan. Sa larangan ng gamutan. Kilala natin na napakagaling at napakamabuting manggagamot niyan. Sabay na natin na meron siyang side na kwento. No? Na hindi natin nagugustuhan. Ano pang pakialam mo? Yun lang. Tanong ko lang, ano bang pakialam nyo? Diyan sa mga hindi lahat, sa mga mahilig manira, sa mga mapang-ibabaw, yun ang tinutukoy natin. Ano bang pakialam natin dun sa sa masamang kwento ng buhay ng Kabenjo? Ikaw ba yung inargabyado? Kung sakasakali man sinasabi nyo na may pang-aargabyadong ginawa. Nananahimik na, tinitira nyo pa. Tapos ito, masakit isipin na yung isa nananahimik. Alam nyo, hindi ko kinakapitan o binibanggit ko itong mga pangalan na to. Nakakabwisit kasi. Yung mga pinaggagawa ninyo. May mga konsensya pa ba kayo? Yung mga ano dyan, mga maritis dyan. Naturingan mga nasa spiritual kayo kuno. Kayo yung mga pasimuno ng kaguluhan sa spiritual. May mga konsensya pa ba kayo sa pinaggagawa ninyo? Magalit na sa akin si paring Nico, magagalit sa akin. Pero ito lang, totoo sasabihin ko. Kung mapanood man niya tong video na to, may sakit na yung tao, pinagtitripan nyo pa. Nisiraan nyo pa. Tutuwa kayo dyan sa ginagawa ninyo? Kung sasabihin ninyo, anong pakialam ko? Anong pakialam ko? Kung sabihin ko sa inyo yung katotohanan, na hindi pa nakikita yung mga pagmumukha natin sa spiritual, magkakakilala na kami yan. Isa pa mga kumpare namin yan. Sa amin, sa sinaunang panahon, nandun kami sa salitang respeto pag sinabi mong kumpare. Pag sinabi mong kumpare, magkapatid yan. At yung inaanak ninyo, anak nyo pare-pareho yan. Para kami mga tiyuhin nun. Tapos sasabihin ng iba, kaya mo binabanggit kasi kinakapitan mo yung pangalan nila. Aba, kung kakapitan ko yung pangalan niya, edi sana, 1,000,000 followers na rin ako. Hindi kasi nakakatuwa. Tuwang-tuwa ang marami kapag nagkakasakit yung mga sikat na manggagamot. Tuwan-tuwa yung marami kapag may issue yung mga sikat na manggagamot. Anong gusto nyo? Pasikatin kayo ng masamang ugali nyo.
Hindi ganun. Hindi ganun ang spiritual. Natatapos lang ng live ni Agimat ng Mangyan. Dami nagsasabi, baguhan lang daw sa spiritual. Ganyan daw yung wala naman daw alam kundi magmutya. Kaya hindi umaangat yung mga followers ninyo. Kasi inuuna nyo yung sama ng ugali nyo. Hindi usapin sa spiritual kung bago ka. Saan papunta to si paring Nick? Saan papunta paring Nick? Wait lang, on the way na ako. Saan ka papunta pare? Doon mapagpalang umaga sa'yo. Yun o, sinasabi natin. Kanina kapanood ko pa lang sa live ni Mac, si Agimat ng Mangyan. Naglabas ng kanyang saloobin. Alam niyo kung bakit? Nakakabwisit. Nakakabwisit na spiritual. Nakakatawang nakakabwisit na lang. Magandang umaga ni paring Nick ngayon ah. Shout out sa'yo pre. Alam naman namin na matatag ka. Dito lang kami. So ayun, kaya ako nabanggit to. Nakaka-chat ko ang Kabenjo. Si paring Nick, bihira ako na i-chat. Hindi ako nang gugulo sa buhay niya ngayon. Pasensya na kayo, may sumisigaw, may nahuli na naman si Mrs. May ginagamot kasi araw po ng gamutan ngayon dito. So ayun, nakakausap ko ang Kabenjo. Tinatanong ko ang Kabenjo. Hindi ko tinatawag na paring Benjo yun kasi malaki respeto ko dun. Malaki respeto ko, hindi ko siya tinatawag na Kabenjo. Na paring Benjo. Laging tawag ko dyan, Kabenjo. Ganyan. Yung respeto. Kapatid na Benjo. Kasi yung ka, sa mga hindi nakakaalam, yung salitang ka, iyan ay kapatid. No? Ang kahulugan yan. Kaya ang tawag ko kay Kabenjo ay Kabenjo pa rin. Nahihiya akong tumawag ng paring Benjo. Si paring Nick kasi halos kaidaran ko yan. Kaya tinatawag ko na pare. Si Kabenjo malaki agwat ng edad sa akin nun. Kailan daw ang balik ko? Magsiset pa ako tol. Handa ko pa yung ibang mga ibang mga aral na ibabahagi ko sa inyo. Karagdagan lang. Suporta lang sa inyo. Kasi natutuwa ako. Sa Mindoro, wala naman walang combat healing dyan. Yung real talk lang. Alam nila Christian yan, nila Mac. Walang combat healing dyan. No? Saan nagsimula ang combat healing? Dito sa Luzon. At sino mga nagpasimula dyan? Hindi na tayo kailangan magbanggit ng mga pangalan. Alam niyo na kung sino mga nagpasimula dyan. No? Ng combat healing dito. Paano nakilala ang combat healing dito? Hindi na natin kailangan banggitin. Alam na natin sa ating mga sarili at tanggapin natin yun. No? Kung walang mga nagsimula, January babalik ako sa spiritual. Nagpahinga lang ako. Okay Lord, sige Lord, pahinga lang. Okay lang yan. Basta pag may mga bumabalagbag sa'yo dyan, nandito lang kami. Lalo na yan, sila paring Mangyan. Lagi mo lang kaming nasa tabi. Hindi sa likod, kasi pagka sinabing nasa likod mo kami, ginawa ka namin panalag. Sa tabi mo lang kami. So, iyon. No, yung tatag ng spiritual, patatagin natin mga lords sa pakikisama, sa pagkakaisa. Alam nyo, hindi nyo napapansin, balda na ako, boss. Hindi ba't balda? Hindi mangyari sa'yo yun, Brad. Paring Nick nga, daming nagbabasi, hindi naman nababalda. Sila pa nababalda. No? Walang ganun. Basta tuloy-tuloy lang kung ano yung ginagawa natin na mabuti. Doon lang tayo. Kung may naiinggit man sa atin, hindi kasi nila kaya yung ginagawa natin. Yun lang yun. Hindi nila kaya yung ginagawa natin. Maraming mga nagpipilit na magpasampa sa spiritual, wala naman sumasampa.
ipitin yung paa, siyempre sisigaw yan, aray. Sobrang sakit niyan, kahit walang sumasapi, mapapaamin yan. Sabi niyan, oo, may nasanib. Kahit wala naman talaga. So, ayun, nabanggit ko lang sa inyo kasi nakakalungkot. Ang Kabenjo ay naglalabas ng saloobin sa akin, lagi kong kausap yan. Daming naninira sa akin. Normal lang yan. Normal lang yan sa spiritual. Pagdating sa ganyan na mga siraan na ano mo sa buhay, hinanakit mo, makipagkwentuhan ka dyan kay paring Nick, tanungin mo kung yan ang kakwentuhan mo, kung ilang libo na ang nanira dyan. Sa YouTube channel niya, tignan mo, naglabasan yung mga ano dun. Mga kulapo, kung ano-ano mga pinagsasabi. Tapos kuminsan, ang gagamot si paring Nick, may nakita akong comment dun, tinuturuan siya kung ano gagawin. Diba? Ano yun? Ano yun eh? Parang pinakikilala mo yung sarili mo na manggagamot ka at mas magaling ka pa dun sa gumagamot. Habang pinapanood niya yung video, tuturuan niya, alam naman niya na record lang. Diba? Niloloko nila yung sarili nila. Tapos yung mga tanga naman na naniniwala dyan, real talk, tanga naman talaga eh. Bakit? Kasi yung tangang nag-comment, pinaniwalaan nila. Kaya yung naniwala dyan, tanga rin. Maraming nabibwisit sa akin sa mga sinasabi ko. Ganito ko eh. Real talk akong tao eh. Pag kasi nakita kong hindi naman talaga tama eh, bakit mo papanigan? Ano gagawin mo? Sasakyan mo yung maling ginagawa nila. Ano ka? Niloloko mo na yung sarili mo nun. Huwag ka na mag-spiritual. No? So, yun yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko, hindi kailangan na yung ginagawa ng kalokohan ng ibang manggagamot, isasampalatayan na namin. Diba? So, yun lang. Huwag kayong masyadong atat na makilala at umasenso. Mag-ipon muna kayo ng mga tao na tinutulungan ninyo. Pag naipon yan, sila na magkakalat sa pangalan nyo. Ganun lang, binibigyan ko kayo ng tip kung paano makilala sa spiritual. Bakit yung iba? Pati yung paghuhugas ng plato, pati yung paghuhugas ng paa ninyo, pinopost nyo pa. Diba? Nire-reels nyo pa, pati yung kulang na lang, pati yung pangungulangot nyo, i-reels nyo na eh. Para lang kayo makilala eh. Hindi yung mga vlogger hindi yung mga gumagawa ng ano, yung nasa spiritual. Anong connect ng pinaggagawa ninyo sa buhay? Diba? Halatang atat eh. Makilala, halatang atat. Saan ka nakakita? Hindi naman related sa spiritual, ipopost mo, pati paghuhugas ng plato. Tapos kuminsan, ito, magalit na kayo, magagalit kayo. Ang pangit naman talaga tignan eh. Kahit sila Kabenjo, ganyan ang sinasabi. Ito rin naman sinasabi, hindi lang nila binu-voice out sa inyo. Magiinuman, maghuhubad, kita-tato. Tapos yung mga bau-bao nyo sa dibdib, kitang-kita yung buong anik-anik ng kapangyarihan at anting-anting ninyo. Kulang na lang, suotin ninyo, pati yung sandamukal na nakalagay dun sa baul. Tapos magla-live habang nagiinom. Tapos ang gagawin yung pulutan, orasyon. No? Kunyari, magtatalo kayo sa orasyon. Ito ang pinakamalakas na basag ng ganito, ganyan. So, anong ginagawa nyo? Ginagawa nyo content yung ginagawa nyo content yung spiritual. Ang pangit kaya tignan. Panoorin nyo yung video ninyo after ninyong malasing. Kinabukasan. Tignan nyo yung pinaggagawa ninyo kung tama pa. Diba? Sabihin, pinakikialaman yung ganun. Ba't hindi pa pakailaman, nakakadamay kayo? Sinabi nila, yung mga manggagamot, ganyan na pala ngayon. O diba mga, didamay kami, na walang kaalam-alam. Oh. Tapos, puna kayo ng puna, pag kayo pinuna, galit. Lagi magsik. Diba? O sino sa atin ngayon yung utak pulburon sa spiritual? Kami ba pinaggagawa namin yan? Na magtatalo kami sa orasyon pagka mga nakainom? Yung iba naman, nanggagamot, nakahubad. Ano yun? Machete?
Yun lang. Kaya nagkakagulo ang spiritual. Kasi lalakas ng mga trip, lalo na ng mga bago ngayon. Gusto nyo makilala kayo kagad, umangat kayo. Hindi. Sabihin ko sa inyo, paano kami nagsimula? Kay Kabenjo, Nick Banayo, yung mga namatay na, ang dami nang namatay. Kung isa-isahin ko sa inyo, baka hindi nyo nakilala yung iba. Allen! Wait lang. Never nasa video na yun, brother. Sinabihan na natin yung nasa video na yun, brother. Oo nga, sinabihan na natin yun. Bahala siya. Kung gusto niya pagpatuloy yung kalokohan niya, gawin niya. Huwag lang siya mandadamay ng pangalan na ng spiritual. Ganun lang talaga yung mga yan. Pagka gusto nilang makilala kaagad, gagawa ng pakulo. Hindi na lang sila naging payaso, no? Sikat pa sila. So, yun. Kaya ang spiritual ay napakagulo. Kaya ako, ang bala ko, pagbaba ko ng Mindoro, yun nga, itipunin natin yung mga antingero dyan, yung mga manggagamot. Sa Mindoro para makapag-share tayo ng ibang karagdagan, lihim na karunungan. Hindi mawawala doon syempre yung mga ego na tinatawag. Yung iba ayaw magpakumbaba. Hindi bukas ang isipan, sarado lagi. Nang iniisip nila yung karunungan nila ay mataas na. Yun na yung pinakamataas na karunungan. Gaya nga natin, sinasabi lagi natin sa spiritual. Ang spiritual ay kasing lawak ng buong universo. Ako marami kong alam na hindi alam ni Nick Banayo. Pero maraming alam si Nick Banayo na hindi ko rin alam. Kaya ang spiritual ay patas. Huwag niyong gawing bias. No? Na porket may alam ka, nasa iyo yung malakas na salita ng ganito, ng ganyan, nasa iyo. Ikaw na yung pinakamataas, ikaw na yung pinakamalakas. Sabay biglang lalagay mo sa pangalan mo, maestro. Master. Iskinul. No? Nakakaano lang, nakakalungkot lang. Inilampasan nyo pa yung mga nauna sa inyo eh. Sa mga pangalan yung pakatataas. Ba't hindi nyo tirahin yung isang nananahimik? Si paring Lamurok. Ewan ko lang. Puntahan talaga kayo sa loob ng bahay nyo niyan. Hindi nyo pansin? No? Walang tumitira kay Lamurok. Akyatin kayo sa loob ng bahay nyo yan, pagkaya ng binanatan ninyo. Tahimik lang yan si paring Ed, pero Maestro Master Leon. Di ko tatawaging master yung sarili ko. Nakakahiya yan pag tinawag kong master yung sarili ko. Naku po paring Nick, hindi mangyayari sa buhay natin yan. So, yun talaga, nakakalungkot. Kaya, kila paring Mangyan, bababa ako dyan, yaan nyo. Mag-upgrade tayo ng kaunting aral, magbabahagi tayo. Yung mga gusto nyong itanong, gusto nyong hingiin sa akin na ganito, hahalwatin natin yan sa libro. Doon tayo mag-ano. Huwag kayong mag-alala at yung gastos, sagot mo yun. Hindi, napag-aambaga naman yan. Pagtitipon lang natin ng mga nandyan. Kasi natutuwa ako dahil ako, sa akin, pag may nakikita akong combat healer na natututo, tontoa ako kasi unang-una dumadami tayo. Ang di nakakatuwa yung marites eh, kaya yung mga inggitero eh. Gusto nyong umangat tapos magtatapak kayo. Alam nyo, gawin ninyo, makipag-collabs na lang kayo. Pwede naman kayo mag-PM kanino man sa amin, kay paring Nick, ganyan, mag-PM kayo. Tutulungan kayo niyan. Akala ninyo masungit yan, akala ninyo makasarili yan. Hindi makasarili yan. Dinajudge nyo kaagad yung ugali ng mga tao na ayaw na nakikita nyo sa panlabas na anyo nila. Pero pag makita nyo sa personal, lahat kami, pag nagsama-sama, lahat kami makulit. Lahat kami masaya. Ayaw namin pag-usapan yung mga issue sa mga buhay-buhay namin. Bagkus, pag may issue yung isa, tinatanong namin kasi nag-aalala din naman kami.
Yun yung tinatawag na tunay na samahan sa spiritual. Kailangan mong mag-alala sa bawat isa. Hindi mo man kaano-ano yan. No? So, yun lang ang nais kong sabihin sa inyo, mga Lods. Hindi nakakabuti sa spiritual yung mga pinaggagawa natin ngayon. Hindi nakakatuwa. Kasi unang-una, ginagaya kayo eh. Ginagaya kayo ng ibang mga mas bago pa sa inyo. Kung halimbawa bago kayo sa spiritual, yung ganyang attitude, pag-uugali ninyo, ang pinapairal nyo, tutularan kayo ng mga bago. Ano ang ginagawa ninyong pundasyon sa spiritual? Gawing walang hiya yung mga manggagamot sa susunod na henerasyon. Kami, mamamatay din naman kami. Aminin man namin sa inyo, hindi eh. Bakit? O, kita mo? Sapul ka, lewor, Diyos. Bakit? Isa ka sa mga gumagamit at mga naninira. Diba? Ayaw mo madaldalan, lumayas ka rito. Isa ka sa miyembro ng mga putragis. Ganun lang kasimple yan, Brad. No? Diba? Ayun, lewor, Deus. Bakit? Ba't ka naging Diyos? Tanong ko lang sa'yo, sa account mo, ba't ka naging Diyos? Diba? Pag kayo mga napuna, asartalo kayo, mga putragis kayo. Totoo lang, asartalo kayo. Pero pag kayo, puna kayo ng puna na nasa spiritual. Totoo naman eh. Tanong mo sa sarili mo kung baguhan ka o matagal ka na. Diba? Ba't ka galit? Binabanggit ba yung pangalan mo? Ba't ka tinamaan? Diba? Kayo yung mga dumi at mga alikabok sa spiritual na hindi dapat pamarisan ng mga bagong manggagamot sa susunod na henerasyon. Wala pa kayo napapatunayan, ang yayabang nyo na. No, nadadaldalan ka sa akin. Di magkita tayo ng personal, ganun lang kasimple. Nayayabangan ka sa akin, magkita tayo ng personal. Isabit mo sa leeg mo yung lahat ng anting-anting na meron sa'yo, tsaka tayo magbarilan. Wala nang sabitan sa puno. Sa leeg, sinasabit ang anting-anting para mapatunayan kung may bisa talaga yan. Diba? Oh. Ngayon, kung tinatamaan ka, lumayas ka dito sa live ko. Dahil hindi ikaw ang kausap ko. Wala akong pakialam sa pananaw mo. Kung nariltok ka, pakialam ko sa'yo. Diba? Bye-bye, Brad. Tapos, bago ka umalis sa live ko, maghanap ka ng kakampi. Maghanap ka ng kakampi. Ganyan mga ugali nyo eh. Pag nasiwata kayo, biktima. Kapag nagtitrip kayo, bida. Diba? Nare-real talk kasi kayo. No? Bago ka umalis sa live, isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Pagpatuloy mo yung ugali mo, pagpatuloy mo yung pagiging alikabok ninyo sa spiritual. Oh, sa Paul. Diba? Yan. Kita ninyo yung comment dyan. Tinawaan. Kaya wala sa akin problema dyan. Kung magngangaw-ngaw man yung impaktong kulugo na yan, wala akong pakialam sa'yo. Basta kami sa spiritual, ang pundasyon namin, kung sino yung mga talagang mga nauna, pakisamahan natin. Hindi kailangang i-down to earth natin yung sarili natin, magpakumbaba, hindi yun. No? O, tignan mo. Inano ka na dito. Binash ka na dito. Saksak mo sa baga mo yung kayabangan mo. Diba? O, binabas ka na ngayon. Imik. O, bati ka na mga imik. Diba? Kasi alikabok kayo sa spiritual. Kitang-kita ng mga tao eh. Sa mga nanonood ngayon, nakikita yung pag-uugali mo, nasa bunganga mo. O yan. Yung nilalaman ng isip mo, tinat mo dyan, di ka na nakatiis dahil tinamaan ka na. Ginawa kang payaso dito ngayon, pinagtawanan ka. Diba? Ba't tinukoy ba akong pangalan? Bakit naghihimutok ka dyan?
Sa pool. Walang ilag. Di ba? Ang lalakas nyo man trip. Pag kayo pinagtripan, hindi nyo kaya. Kasi, ang spiritual ngayon, ginawa nyong intablado ng isang malaking payaso. Natamaan siguro. Kanina pa yun, nagputak, Sir Leon. Kaya nga hindi ko nga pinapansin, hinahayaan ko lang Di ba? Hinahayaan ko lang. Ang tinutukoy natin dito, yung mga payaso na nagkalat sa spiritual, na hilig manira ng manira. So, yun mga idol, sa susunod na mga buwan, ako ay pababa ng Mindoro. Kanina pa yun sa comment, sabi ni Rendel. Alam nyo yan mga yan, sila Rendel, yung iba ditong mga nanonood sa spiritual, aminin man nila at hindi, mga nag-i-spiritual yan, sabi na natin na mga bago sa spiritual, hindi pa ganun katagal talaga. Pero hindi sila mayayabang. Nananatili na talagang, kung wala nga basher, hindi naman magko-comment yan sila Rendel. Hindi naman pala comment yan. Marami. Ito isa pa to, si Asuge ng Mindoro. O yan, mga bihira yan, mga mag-comment. Kung walang dyan, hindi mga nagko-comment yan mga yan. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, kung dito kayong magwawalang hiya, ito ang masakit. Pag ako sinabihan ng ganito, hindi na ako magla-live. Si Gatlabayan, JCJ Gatlabayan, kumbaga sa prutas, hindi pa hinog, bulok na agad. Ganon talaga idol, basta Pinoy. Di ba? Di ba? Sakit. Kasi wag nyong gawing biro ang spiritual. Wag nyong gawing intablado. Salamat kay Banal. Salamat sa iyo, Tol Banal. Yung mga kapatid natin sa spiritual, sabi ko nga sa inyo, mga tahimik lang yan. Yan, mga aminado sa kanilang sarili na sila ay naglalayag pa sa spiritual. Kumbaga, nilililang. Yung hindi linlang nilililang. Kumbaga, talagang inaano pa nila yung kanilang sarili sa spiritual. Mas pinipili nilang manahimik at magpalakas sa spiritual. Hindi mo naman tinutukoy yung pangalan. Tignan nyo, kuda ng kuda dyan, di ba? Sa pool. Oh. Di ba masakit, asarin? Lalo na kapag kaya ninyong ipakita ang inyong pagmumuka sa live. At saka nyo sabihin yan. Di ba? Yung iba, hindi nga kayang ipakita yung pagmumuka sa live. Labak naman. Alam nyo yung labak? Bakla. Kasi gagamit ng faking account, tsaka magmumura, tsaka kasisiraan. Ano yung tinatago mo sa sarili mo kung antingero ka? Bakit gagawa ka ng ibang account? Ibig sabihin, may duda ka sa kakayahan mo, kaya hindi mo kayang humarap sa personal. Di ba? Yun lang yun. Sa spiritual, hindi natin kailangan na maraming kaibigan. Ang kailangan natin sa spiritual, irespeto yung nasa paligid natin. Ngayon, yung kapwa mo sa spiritual, hindi mo kayang irespeto, paano ka pare-respetuhin ng ibang tao? Kung walang hiya ka nga sa kapwa mo, nasa spiritual. Di ba? Walang hiya ka sa kapwa mo dun sa nag-i-spiritual, yung ibang tao kaya, hindi mo pawawalang hiyain. Asong Deus na yon, natamaan talaga kanina pa yon. Di ko lang pinapansin dahil napapansin ni Sir Leon, pero nung napansin, doon na din ako nagsalita. Kapal pa ng muka, maglagay ng Deus sa pangalan bugok, sabi ni Belerian. Tignan mo kung paano ka binabalentong dito, kung paano ka, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magkalat dito sa akin sa live. Dahil yung mga tahimik, gigisingin ninyo. Maniwala kayo sa akin. Maraming mga nanonood dito na nasa spiritual, na nag-aabang ng live natin, na mabahagian ko sila ng ilang bahagi na meron na nalalaman ko na wala sa kaalaman nila. Ako din naman, kapag nagsasabi ang mga yan,
o meron akong mga nakikita sa mga kanilang mga pinaggagawa, no? Tungkol sa pag-spiritual, nagtatanong din ako sa mga yan. Walang masama magtanong. Bakit anong gusto mong gawin? Mataas ka. Yung mga taong hindi marunong magtanong, nagmamataas sa sarili yan. No? Ayaw nilang magtanong, baka mapahiya sila, ay, hindi niya alam. Mas mataas pa pala yung karunungan ko rito. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Marami kong alam na hindi alam ni Paring Nick. Pero maraming alam si Paring Nick na hindi ko rin alam. Kaya ang spiritual ay patas. Walang mataas sa amin. Lahat kami naglalayag at nag-aaral pa rin hanggang sa ngayon. Dahil ang pag-aaral kasing lawak ng buong universo. Tapos lalagyan ko ng pangalan ko, Commander Dios. Master Leon. Maestro Leon. Di ba? Katawa-tawa. Hanggang ngayon, estudyante pa rin po ako. Kaya hindi ko kayang iharap sa ang mukha ko sa social media na may pangalang Diyos, may pangalang master, may pangalang maestro. Kaya hindi ko po kaya. Kasi hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. At estudyante pa rin ako. Estudyante ako sa sarili ko. Wala man nagtuturo sa akin, andyan naman ang mga libro. Binubuklat ko, inaaral ko, binubungkal ko. Kay Heping Agimat, pare, mapagpalang umaga sa'yo, shoutout sa'yo. Kaya hindi tayo pwedeng magmataas. Ano daw pangalan, Rendel? Lewor Deus. Sapul, no? Mas mataas pa sa master yan, tsaka sa maestro. Diba? Si Sator, siya, kay Bam. Si Bam Sator to, no? Tapos dito, mga idol, makikwento ko lang sa inyo. Kahapon, merong isang lumapit sa akin na nagtanong, magkano daw yung medalyon, ganyan, bibili. Balak niyang bumili kasi isa raw siyang manggagamot na gusto niyang magdagdag ng kanyang depensa. Kasi nagsisimula pa lang daw siya. Alam niyo, kinilabutan ako sa ganong klaseng mensahe na nabasa ko. In-entertain ko, kinausap ko talaga. Hindi ko may pinagmamalaki. Nagdagdag ako ng bahagi ng kaalaman niya na hindi niya nalalaman at gusto niyang itanong. Hindi ko pinagmamalaki yan. Natuwa kasi ako. Ngayon, sa mga nagsisimula sa spiritual, nangayabang ang nauna, kaya nyo bang sabihin sa ibang tao na kayo ay nagsisimula pa lang? Hindi, di ba? Bagkus, sisiraan nyo pa yung mga nauna sa inyo. Pero yung ganitong mga klaseng tao, in-entertain ko, pinaglalaanan ko ng oras, isang oras yata kami nag-usap, pinaliwanagan ko na ito'y totoo. Nandyan siya, nanonood siya ngayon. Ang sabi niya sa akin, bibili siya ng medalyon. Dahil bagong manggagamot pa lang daw siya. Babae ito, babae. Nagulat ako. Sabi ko, maraming bumibili ng medalyon sa akin na manggagamot. Mga nasa spiritual, hindi naman nila sinasabi na sila ay baguhan lang. Itong nakakagulat. No? Nakakagulat, isipin, nakakatuwa pa. Aminado siya sa kanyang sarili na siya ay may kakulangan pa bilang kuya sa kanya na nauna sa spiritual. Ay lumapit sa atin yung tao para bumili ng gamit. Alam nyo, hindi ko binentahan. Ganun ako kasama. Ganun kasamang tao si Commander Leon. Nangangailangan yung tao ng depensa sa katawan, hindi ko binentahan. Opo, hindi ko po binentahan. Alam nyo kung bakit? Mas mahalaga yung aral at salita na depensa sa katawan kaysa sa medalyon o anumang klase ng depensa sa katawan. Dahil ang mga suot natin, secondary na lamang yan. Una ang Panginoon. Ganun po ako kasama. Alam ko, nanonood ka, ma'am. Nanonood ka dyan, nakita ko yung pangalan mo. Comment ka lang dyan, huwag kang mahiya. Kung totoo o hindi yung aking sinasabi dito. Imbes na bentahan ko siya dahil kikita ako. Imbes na bigyan ko siya ng medalyon dahil baguhan siya. At kailangan niya ng depensa dahil bagong manggagamot siya. Pakialam ko sa'yo. Wala akong pakialam kung baguhan ka. Hindi ko siya binentahan. Ganun ako kasama.
Totoo lang, ganun ako kasama. Alam niyo ang ginawa ko dahil masama ako? Binigyan ko siya ng orasyon na depensa sa katawan niya dahil mas magaling at mas mainam na depensa ang orasyon kaysa sa mga medalyon. Ang payo ko sa kanya, pakainin mo muna ng depensa at punuin mo ng lakas ang iyong sarili bago ka magtangan ng medalyon dahil dagdag sa oras mo yan. Dagdag responsibilidad mo yan ang pagpapakain dyan. Una mong pakainin at depensa ng sarili mo bago ka maglagay ng depensa o bakod sa mga material na bagay na isasabit mo sa katawan mo. Kapag natiyak mo na mahusay na ang depensa mo na salita, tsaka ka bumalik sa akin at magsabi ka na handa ka nang kumuha ng medalyon. Pag handa ka na sa bagong responsibilidad, tsaka ka kumuha sa akin. Pero kung walang hiya akong tao, bebentahan ko siya. Aalukin ko siya ng kung ano-ano dito. Sisilawin ko siya sa maganda ng mga gawa at medalyon ko para kumita ako ng malaki. Pero alam nyo, sinayang ko lang yung pagkakataon na kumita kahapon. Bakit? Kasi unang-una, hindi mo kailangan maging magkaibigan kayo dahil bumibili siya ng medalyon sa'yo. Dahil may kapakinabangan ka sa kanya. Gusto ko siyang maging kaibigan dahil makapakinabangan siya ng maraming tao. Pag naging magaling na manggagamot yan, magiging mabuting manggagamot yan. Dadami ang mabuting manggagamot, hindi manggagamot na pang-ibabaw. Nanonood dyan, ayoko lang banggitin yung pangalan. Hayaan ko lang na siya ang magsalita. Pero mahiyain yun. At ang nagrekomenda din sa akin yan, isang manggagamot din na sinabi niya sa akin kapag panoorin mo si Commander Leon, marami kang matututunan dyan. Parang first time yata namin mag-usap kahapon sa chat, sa video call. Nahihiya pa. Talagang down to earth. Hindi siya nahiya na sabihin sa akin direktahan na siya ay bagong manggagamot. Wala naman akong pakialam kung bagong manggagamot siya. Ang pakialam ko doon, mas panganay ang karunungan ko sa kanya, yung pagbabahagi ng matututunan ng isang tao. Kapag nadepensa niya sarili niya, magiging magaling na manggagamot yan. Kapag naging magaling na manggagamot yan balang araw, hindi ka makakalimutan yan. Dahil nagtatanim ka ng kabutihan sa isang tao. Yun ang pag-i-spiritual, mga brother. Kung nakikita ninyo na parang mabagsik akong magsalita, hindi po kayo tatamaan kung wala kayong ginagawa na masama sa kapwa ninyo. Lalo-lalo na sa spiritual. Kung hindi nyo binabanatan yung mga nasa spiritual, hindi kayo tatamaan. Katulad kita mo yung kanina, yung kuda na yun. Diba? Sapul na sapul. Diba? Galit na galit, gustong manakit. Lilib din naman. So, yun lang. Sa atin sa spiritual, hindi nyo kailangan tingalain ako. Ang kailangan ko lang, yung nagkakaintindihan tayo. Yun lang ang kailangan ko. Hindi na kailangan ng mataas na respeto na tingin nyo sa akin na parang titignan ninyo ako napakagaling ko sa spiritual. Hindi ko kailangan yun. Ganyan kami pag nagkikita-kita nila Paring Nick, nila Agimat ng Mangyan, nila Christian E.G., kung sino pan, mga taga-Quiapo. Nagkakakwentuhan man kami doon, nagkakabuklatan man. Ako man, may mga hindi ako alam na itinatanong ko din sa kanila. Islatigo Valderrama, yung hindi ko mga alam na gagawin ko sa isang medalyon dahil magkakasa ako ng bago, paano ko ba palalawakin at paano ko pagaganahin ang bisa ng inihota? Kulang ako sa kaalaman, hindi kumpleto. Magtatanong ako kay Ace. Minsan i-chat ko si Poblete. Minsan mag-chat ako sa mga ibang antingero kung ano ang nalalaman mo tungkol sa inihota. Ito ba ay proven sa bala?
Paano ba ang kapatunayan? Paano ba papaganahin? Dahil gaya ng sinasabi ko, may mga medalyon din na hindi ako tinatangan. At bago pa lang sa panlasa ko, pero matagal na palang magagaling at mainam yung mga yan. Dahil hindi tayo kumpleto. Hindi tayo kumpleto mga idol. Kahit na nauna pa ako sa spiritual sa inyo ng ilang taon, may kakulangan pa rin ako. Kaya kailangan natin ng kaibigan. Sana naiintindihan niyo yan. Kailangan natin ng kaibigan. Hindi kaaway. Dahil balang araw, sa mga kakulangan, sa mga ginagawa mo, sila ang magpupunan. La Reynaldo David Yap, na talagang magagaling sa mga lihim na karunungan, nagtatanong ako sa mga yan. Pero hindi ibig sabihin nun, maestro sila. Ibig sabihin, dahil may pagkakaintindihan, pagkakaunawaan kayo, at meron kayong tinatawag na pagbibigay ng pagpapahalaga sa bawat isa, yung kakulangan sa isang nasa espiritual ay tutulungan mo. So, ganun din ang aking binabalik sa mga bago sa espiritual. Hindi man lahat yan natutulungan natin, hindi man lahat yan lumalapit sa atin. Yung iba nahihiya. Kaya andito kami. Siguro sa nakikita ninyo, papansin ninyo, laging ako ang nag-iintindi sa kakulangan ng iba. Natutuwa ka po kasi ako na kapag merong natututo ng tama, ng naaayon sa kasanayan ko at natutunan ko, aba, isang malaking bagay yun. Katulad yan, halimbawa, bakit natin kailangan ng pundasyon at kaibigan sa espiritual? Pag bumaba ako ng Batangas, meron akong gamutan. Inabot kami ng hating gabi ng pamilya ko. Minsan kasama ko ang anak ko pag nanggagamot. Ang asawa ko. Kapag nalaman ng isang nasa espiritual na nandun ka sa lugar nila, iimbitahan ka nila para bigyan ng matutulugan na ligtas ka. Halimbawa, diyan kila Hepeng Agimat, pag nalaman niya na nandyan ako sa Batangas o nasan man ako, na malapit sa kanila, iimbitahan kanyang mga yan. Dahil ganun kami. Nag-iipon kami ng kaibigan, hindi kaaway. Ngayon, dun sa mga tao na tinitignan, kami ay kaaway dahil mabagsik kami magsalita, hindi kami mabagsik magsalita. Magiging magkakaroon lang ng pangil o bagsik ang aming mga salita kung tinatamaan ka at ginagawa mo yung mga bagay na nire-real talk ko sa inyo. Ngayon, kung mayabang ako sa tingin ninyo, bakit may mga nanonood pa? Bakit ang laki-lagi ng views? Kasi hindi lang naman ang pag-i-spiritual, ang pinapataas natin dito, yung kapangyarihan na dumadaloy sa katawan natin. Sa spiritual, mas lalakas ang kapangyarihan mo kung mabuting tao ka sa kapwa mo o kanino man. At totoo ka sa iyong sarili. Mas malakas ang spiritual, kombinasyon ng lakas ng spiritual yun. Pag-uugali at pag-i-spiritual. Pero kung wala ka nun, wala ka nun. So yun lang yun. Ganun lang kasimple. Marami sa atin ang kuminsan tinitignan natin napakagaling na ng kapangyarihan natin. Hindi nyo na kasi inabot ang banahaw noon eh. Ako ganyan din ako tumingin sa sarili ko noon. Nakapagpaubra ako ng kabal. Tinatapakan ko yung pako. Hindi tumatagos. Tingin ko sa sarili ko noon. Nung ako'y teenager pa. Wala nang mas gagaling pa sa akin. Pero sad to say, pagdating sa banahaw ng mahal na araw, subukan eh.
Lumalakad sa apoy. Walang yan, nanlita ko sa sarili ko. Aba, hindi pala kailangan magmagaling. Dahil mas marami pang mas magaling. Kaya yan sinasabi natin sa sarili natin. Kung alam natin yung level natin at barrier natin, no? Yung tinatawag na hangganan, kung hanggang saan lang tayo. Hindi man natin i-voice out sa iba na ito lang ang kaya ko. Sinasarili mo yon. At least alam mo sa sarili mo ang limitasyon mo bilang tao. Hindi yung titignan mo na para kang Diyos. Kita niyo yung kanina? Pangalan niya, Leor Deus. Lakas ah. Lakas kumuda. So yun mga idol, kung kayo man ay nasa spiritual, tandaan ninyo, nandito lang kami. Wala kaming pakialam kung bago kayo, matagal na. Kung may kakulangan at meron kayong gustong itanong, nandito lang kami. Kaya lang, ang ayaw ko lang makita sa aking messenger kung bakit hindi ko kayo pinapansin. Yung mga bato na napupulot natin kung saan-saan, hindi naman po talaga mutya. Minsan sinasabi ko yung totoo, magagalit. Lods, bato lang yan. Nakuha mo sa ilog. Feeling mo lang yan, may nakatira dyan. Sabihin sa akin, hindi ka pala tunay eh. Wala ka palang third eye. Sana all may third eye. No? So, kung tayo magtatanong kung anong uri ng mutya na hindi natin tetragrammaton vlog, pumutok siguro yung butya niya, Lods. Maari. Napikon. So, ayun, Lods, kung sa tingin natin, mutya, tapos nagdadalawang isip tayo, yung napulot natin kadalasan na ito sa mga nagtatanong, mutya ba talaga itong napulot ko, Commander Leon? Sabi ko, sige, patingin mo sa akin. Kulay puting bato. Pag tinapatan mo ng ilaw, tumatagos. So mga idol, ang lugar natin ganito yan. Bigyan ko kayo ng explanation. Ang bawat mutya, o fossilize, na itinuturing natin na mutya, may mga lugar yan kung saan madami. Totoo po yun, may mga lugar yan. Ang mga gemstone, may mga lugar yan. Kaya po ako pumupunta sa Mindoro, marami dong mutya ng makukuha na iba't iba. Ang tamilok, sagana. Yung tinatawag natin na linta ng dagat, tamilok, sagana dun. Ang bato omo, sagana dun. Susong naging bato na pilipit o libon na tinatawag natin, sagana dun. Pag pumunta ka ng Mindanao, makakakuha ka ng mga taklobo na iba-ibang klase. So bakit yung mga nakukuha sa Mindanao ay hindi namin nakukuha sa Mindoro? Yung bakit nakukuha sa Mindoro ay hindi nakukuha sa Mindanao? Pansinin natin, ang mga mutya ay bahagi ng kalikasan. Pattern and siyensya. Naka-pattern and science dyan. Bakit? Sasabihin natin, wala na namang kinalaman yung science, Commander sa pagmumutya Meron, malaking bahagi yan mga idol. May mga hayop dito sa Pilipinas na wala sa Afrika. May mga hayop sa Afrika na wala sa Pilipinas. Sa makatuwid, may mga shell dito na wala sa Afrika. May mga shell sa Afrika na wala din sa Pilipinas. Ibig sabihin, may mga kanya-kanya siyang varieties. Maging sa mga halaman. May mga halaman na kayang mabuhay dahil sa klema ng Pilipinas. No, iba-iba ang klema Iba-iba mga idol. Merong kayang mabuhay sa disyerto. Doon sila sa init. Merong kayang halaman na mabuhay sa Pilipinas, dito sila sa klase ng klima natin. Kaya, maging sa lugar dito sa Pilipinas, may iba-ibang klima rin. Katulad ng bahagi ng Bicol, may mga bagyuhin. So kung bagyuhin dyan, ano ang marami dyan? Susong pilipit. O mga nabubuhay sa ilog o nabubuhay sa dagat. Pagdating naman sa Mindanao, may mga bahagi doon na mga nabubuhay na hindi pwedeng mabuhay dito sa Luzon. Kaya kung mapapansin ninyo, ang Luzon,
may mga bahagi na napakaunti ng mutya at kung minsan nga, alanganin pa sa pagiging mutya. Dahil ang mga mutya ay nabubuhay yan kung saan matatagpuan natin yung mga lugar na tinitirahan ng tinatawag nating inkantasyon. So sana maintindihan nyo yan. Yung lugar na matatag ang inkantasyon. So ano ibig sabihin natin dyan? Sa inkantasyon na yan. Yun yung mga lugar na maraming inkantado pang naninirahan. Di ba? May mga naninirahan. Yung mga naninirahan na yun, ayaw nila sa polluted na lugar. Kaya, may mga nakukuha tayo ng mga bagay pa dun sa mga probinsya. Dito sa atin sa Maynila, may mutya sa Quiapo. Minsan gawa pa ng tao. Kaya ang mga mutya matatagpuan natin sa probinsya, mga idol. Sa mga probinsya o hindi polluted na tao. Maging dito sa Rizal, bihira na rin ang mutya dito dahil medyo polluted na rin kami rito. Mataas na rin ang populasyon namin dito at halo-halo na kami. Hindi na lahat kami ay Rizaleño. Yung mga squatters area na ano sa Maynila, na didemolish. Sa mga pabahay dito tinatambak yan sila. Kasi siksikan na sila dun. So binibigyan ng pabahay. Kaya dito, nagiging polluted na rin yung area. Ang mga mutya, maniwala kayo sa hindi, may kakayahan na lumakad at mawala yan. Kaya nilang lumayo. Kaya kung bahagi ng Rizal o bahagi ng Luzon, nasa Luzon lang kayo at hindi naman probinsyan lugar mo napulot mo yung bato, saan ka makakita makakapulot ka ng mutya sa Recto? Makakapulot ka ng mutya sa Avenida. Di ba nakakapagtaka? Ang mutya nga, ang hirap hanapin. Tandaan natin mga idol, ang mutya mahirap hanapin. Kailangan mong dayuhin, kailangan mong hanapin, pagtuunan ng pansin. Tapos makikita mo sa harapan ng bakod mo, may mutya ka kamong nakuha. Kung minsan, sa atin sa pag-espiritual, ang ating isipan, namamindset tayo eh. Imina-mindset natin sa isip natin na mutya. Lahat ng bahagi na makita natin, mutya. Lahat ng bahagi na makita natin, kutob ko may power, kutob ko may bisa, kutob ko may imahe. Kutob lang po yun. Ang tinatawag na bahagi ng mutya, pag sinabi mong mutya ng linta, hindi po nasa wangis lamang, hindi sa kanyang imahe lamang, kundi nasa kanyang kaanyuan mismo. Sa kanyang kaanyuan, pag sinabi mong mutya ng linta, talagang linta ang makikita mo sa kanya. Hindi kahawid ng linta. So kung minsan nakakapulo tayo ng batong mahaba, iisipin natin mutya ng linta. Dahil madulas, mutya ng linta. Bigyan ko kayo ng isang kaalaman tungkol sa siyensya kung bakit nagiging makinis ang mga bato. Nang naayon na rin sa sarili kong pag-aaral sa pagmumutya. Kung bakit ko napapatunayan ang iba ay mutya at hindi. Kung lahat ng mahabang bato at makikinis o nakaletter S, iuuwi ko rito at sasabihin ko sa inyong mutya ng linta, aba, puno ang isang truck pag galing ko ng Mindoro. Napakaraming batong mahaba dun. At madulas pa. O pag pumunta man kami Polillo Island, napakaraming bato dun na madulas. Alam nyo kung bakit nagiging madulas ang isang bato? Dahil sa alon. Lalo na kung sa baybayin dagat mo yan nakuha. Tignan nyo, sa gilid ng dagat napakakikinis ng mga bato. Kasi unang-unang mga idol, yung buhangin ng dagat, kapag inihugas mo yan sa puwit ng kaldero ninyo na maitim, no? Sa puwit ng kaldero na maitim, may uling. Pinanlinis nyo yun. Kikinis yun at lilinis din yun. So yun.
Ngayon, dahil umaalo ng dagat, ang bato, patuloy siyang gumagalaw. Pag tumama yung alon, kikis-kis yan. Diba? Pag tumama, kikis-kis. Pag bumalik ang alon, kikis-kis pa rin. So, ano nangyayari? Nagkikis-kisan na nagkikis-kisan, lalo na kapag katumpok-tumpok ang mga bato. At may mga nakahalong buhangin. So, kumikinis yan ng kusa nang dahil sa gawa ng kalikasan. So, ngayon, iisipin natin, dahil gawa ng kalikasan yan, mutya yan. Hindi ganon. Hindi lahat ng gawa ng kalikasan, mutya. Ang tunay na mga mutya, hinahanap yan. Ang mutya ng tamilok, saan makukuha o matatagpuan? Swerte ka pag nakakuha ka sa labas ng bato. Putol. Pero pag nasa loob ng bato, kinuha mo yan. As in, talagang nasa loob siya ng bato. Ipinakita ko sa inyo sa live yan kung paano manguha ng tamilok. Sa YouTube channel, naka-upload din yan. Maging dito sa Facebook account ko. Kung paano manguha ng mutya ng tamilok, nasa loob po yan ng bato. Kaya, kung kayo, bumibili ng mga mutya sa kanino mga seller dyan, at nakikita ninyo na mahal sila magbenta, may katwiran po sila. Kasi unang-una, yung mga yan, dumadayo. Namamasahe, nagugutom at nauuhaw. So, anong gagawin nila? Kakainin nila yung mga mutya ng mga nakuha nila para maibsan yung kirot ng kalam ng kanilang sikmura. Kaya kung iyan ay may mga presyo, dahil gumagastos din po sila dyan sa gasolina o sa transportasyon, maging sa mga pagkain o inumin nila. Gumagastos yan sila para makahanap ng mga mutya. Tapos yung iba sasabihin kung tunay talagang may bisa, bakit hindi na lang ibigay? Kayo nga, sige nga, maghanap kayo ng mutya. Tapos ibigay nyo lang sa iba, dadayo pa kayo ng Mindanao. Dadayo kayo ng Mindanao para maghanap ng mutya. Tapos pag nakuha nyo, pamimigay nyo lang lahat. Diba? Niloloko nyo yung sarili nyo nun. Kung meron man magbigay, yung hindi mo trip na mutya na nakuha mo. Pero hindi naman lahat nagbebenta. Kahit na yung mga seller na yan, mga nagbebenta ng mutya, hindi yan lahat binibenta nila. May mga freebies yan, mga yan. May mga ibinibigay yan, pinagkakaloob nila sa inyo. No? Kaya yun, sabi ko nga sa inyo, yun, magastos mga alap, sabi ni paring Jay Cerveto. So yun, shoutout sa'yo paring Jay. So bukod sa pagiging magastos dyan, yung pagod po din ninyo. At hindi talaga madaling mahanap ang mutya. Kahit na may orasyon kayo na panawag dyan. Sa akin nga pag naghahanap ako, minsan bigo, minsan wala. Buraot pag puro hingi. Sad to say, real talk lang mga idol. Ang pag-spiritual magastos talaga. Magastos. Magmula na nag-spiritual ako, magastos. Maging sa pagpapagawa ng medalyon, sa paghahanap ng mutya o anuman. Paggawa ng bao. Kasi lahat yan ng mga materialis na yan, pinaghihirapan yan, hinahanap nila yan. Kaya, kung may kataasan man ng presyo ng benta sa inyo namin o ng iba, no? Nahihirapan silang kunin yan. Kung halimbawa naman, iyan ay napakarami, tandaan ninyo, ibababa nila yung presyo niyan. Ibababa nila yan, halos hingi na nga lang Kasi napakarami, aanhin mo naman yung marami. 'Di ba? Meron ngang may oras at araw, tama paring Jay, may oras at araw 'yan paghahanap ng mutya. So, iyon mga idol. Doon sa mga nagtatanong na mabisa po ba makahanap ng mutya kapag araw ng Martes at Biyernes? Opo, kasi dahil sa araw na 'yon, yun yung araw ng malakas na panalangin. Sa araw naman ng Lunes, kung makakuha ka ng mutya, may bisa pa rin yan. Pero iba pa rin yung nakukuha mo ng Martes at Biyernes. Iba pa rin yun. Mas malakas yun sa uri ng mutya. Halimbawa, si Tamilok nakuha mo ng Lunes, tapos si Tamilok din nakuha mo ng Martes o Biyernes. Mas malakas yung nakuha mo ng Martes at Biyernes doon. Pero pareho pa rin mutya yan. Meron lang mas malakas sa kanilang dalawa. Yun lang ang pagkakaibahan nila. No? Kaya yun yung sinasabi ko sa mga laging nagtatanong sa inyo, yung mga batong napupulot ninyo na kung ano-ano man. Hindi lahat ng paningin natin mutya yan. Kagaya nga pagka namulot kayo sa gilid ng dagat, makikita nyo ang kikinis ng bato at nakakaakit talaga.
Yung iba may mga crystallized pa na kumikinang-kinang. Akala natin mutya yun. Dahil nga po sa siyensya, dahil sa kalikasan, kapag umaalon, nakikiskis yung bato doon sa buhangin. Kaya patuloy siyang nagiging bilog o nagiging makinis o nagmumukhang mutya. Pero yung karaniwan po dyan, hindi mutya. Ang mutya, napakahirap po talaga hanapin. Sa akin, kung mapapansin nyo, marami kong koleksyon ng mga mutya dito. Nanggaling yan sa iba't ibang seller. Yung iba naman hinahanap ko. So, hindi lahat yan nakuha ko. Kaya kung siguro kung iniisip nyo, dami mutya ni Commander, ang galing maghanap. Hindi po ganun. Dahil yan, sinasabi ko, kailangan natin ng kaibigan sa spiritual. Kapag may kaibigan ka sa spiritual, marami kang malalapitan. Yung mga wala sa'yo, na nasa kanila, pwede mo yon maungot o pag-usapan sa ganitong presyo o mag-trade kayo ng gamit mo. Kaya kailangan natin sa spiritual ng kaibigan. Hindi natin kailangan magmalaki at magmalakas mag-isa. Kailangan pa rin natin ng tutulong sa atin. Hindi yung meron tayong tangan at meron tayong mga gamit, feeling natin tayo na yung pinaka. Walang ganun. Mga idol, sa totoo lang, hindi tatagal ang mga katulad namin sa spiritual. O nandun yung pagtitiis. May mga nagbabash, may mga hindi naniniwala, may mga winawalang hiya kami, yung ibang mga reliyon na hindi naniniwala sa amin. Ang tingin sa amin, nababaliw, sira na ang ulo, may mga nakasabit na kung ano-ano sa katawan. No? Ayun eh. Yun yung sistema ng spiritual. May pagtitiis. Ngayon, kung wala kayong pagtitiis at pikon kayo, hindi sa inyo bagay ang mag-spiritual. Kaya sa pag-spiritual, kailangan natin ng maraming kaibigan, hindi maraming kaaway. O sa simula, nagkakagirian, nagkakabatuhan ng mga salita. Kasi ang bawat isa hindi magpapatalo yan. Kasi may kanya-kanyang tapang at galing at lihim yan. Kung may lihim ako, may lihim din ang iba. No, may lihim din ng iba. Marami akong nalalaman na hindi alam ng iba. Mayroon din naman nalalaman ng iba na hindi ko rin alam. Kaya yung ibang nagkukumpara sa ganito, malakas si ganito. No? Malakas si ganyan. Ang pinakamalakas na nakilala ko si ganito. Ang pinakamalakas na kilala ko si ganyan. Tiyak mo, sigurado ka na malakas yung mga binabanggit mo. Dahil dito sa mundo, walang malakas. Lahat halos pantay-pantay. Maging ako, may mga kulang pa rin sa akin. Maging yung mga kilala ninyo na magagaling at malalakas, may mga kakulangan pa rin sa kanila. Hindi lahat ng bagay nasa kanila na. Kaya sa pag-spiritual, kailangan natin ng tulong ng bawat isa ng nasa spiritual. Hindi yung paggigirian, hindi yung pataasan, hindi yung pagalingan. Hindi yun yung larangan ng spiritual. Napakaraming bago ngayon na talagang napakataas ng kanilang tingin sa sarili. Mga title, maestro, master. Sabay may hidden agenda naman. Nangangalakal o nangangahoy sa mga GC ng mga orasyon. Diba? Nang lihim. Alam naman nila sa kanilang sarili yan eh. Na may kakulangan pa sila eh. Pero para makilala kagad, ilalagay sa kanilang pangalan. Master, maestro, Diyos. Diyos ko po. Hindi yun ang ikaaangat ng pangalan natin. Kapag marami kayong kaibigan sa spiritual, maraming tutulong sa inyo. Alam nyo yung pag-shoutout, isang malaking bahagi yan. Para tumaas ang engagement ninyo, ang followers ninyo, malaking bagay yun. Malaki ang magagawa nun sa inyo. Para tumaas ang mga followers ninyo. Kasi pwede kayong suportahan ng mga kapwa nyo content creator sa spiritual. Na merong spiritual content. Eh kung magkaagalit kayo, paano kayo tutulungan yan? Kaya sa pag-spiritual, hindi uubra yung pagmamataas at
kayabangan. Daming bata ngayon na nagsimula, ganyan ang kaisipan. Idol, si Jesucristo lang po ang maestro na tunay. Totoo po ba? Idol, totoo. Kasi kapag sinabi natin na tinawag ko, pangkinggan mo to, anghel, samyasa. Kapag sinabi kong ako ay maestro sa spiritual, tinawag mo kong maestro, di ba ako ay nag-i-spiritual? Ako ay nag-i-spiritual na nakilala mo. Pag tinawag kong maestro yung sarili ko, maestro ako sa spiritual. Inaangking ko yung titulo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tunay na maestro sa spiritual ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya tinawag ng mga apostol na guro eh. Di ba siya ay nagtuturo ng ebanghelyo? Nagtuturo ng panggagamot? Nagtuturo ng spiritual? Siya ang tunay na guro ng spiritual. Walang sino man na bago sa spiritual o luma sa spiritual na pwede nilang sasabihin na kanilang sarili ay maestro. Para supportan mo ako sa bagong podcast, kasama ka agad sa mga guests. Sige, parang Jay, supportahan kita dyan. So yun, mga idol, yung sinasabi natin sa inyo, hindi natin pwedeng bigyan o i-self-proclaim yung pangalang maestro. Dahil unang-una, guro ang ibig sabihin yan. Hindi ka naman teacher ng DepEd. Paano ka naging guro? 14 anyos, maestro. Nakabasa lang ng Igusom, maestro. Umakyat ng Banahaw, pagbaba, manggagamot na. Nakapagpaobra lang sa healing water, master na. Paano kayo kakasihan ng Diyos niyan? Lagi nga sinasabi sa talata ng Biblia, ito yung sinasabi ko para hindi mga ligaw, yung mga nagsisimula sa spiritual. Kapag kayo ay nagbabasa ng mga orasyon, dapat matuto pa rin kayo magbasa ng Biblia. Dahil kapag kinalimutan ninyo ang pagbabasa ng Biblia, maliligaw na kayo. Dahil ang Biblia at ang mga orasyon, o maging ang apocryphal na tinatawag, yung apocryphal, ito po yung mga Biblia dati nakasakasama ng Bibliang hayag ngayon. So yung apocryphal, ito yung Bibliang inililihim o tinawag na lihim na karunungan. Iisa yan noon. Ngayon, hindi mo pwedeng baliwalain yung lumang Biblia, yung bagong Biblia na nakikita natin, yung hayag. Mananatili ka dun sa lihim na Biblia. Bible pa rin kasi ang lihim na karunungan. Parte yan. Lalo-lalo na Book of Enoch, Aklat ni Solomon, Aklat ni Maria Magdalena, ni Judas. Marami pang iba ang aklat na bahagi na tinanggal sa Biblia. So kung babaliwalain mo yung dating kasamahan ng lihim na karunungan na hayag sa ngayon, no? Na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, na banal na salita na Biblia na nakikita ninyo na hawak ng mga pastor at mga pari. Pag binaliwala nyo yan, kulang yung hawak nyong lihim na karunungan. Dahil ang kasagutan doon sa ibang katanungan ng lihim na karunungan ay nandun sa Biblia na dati nilang mga kasama. Ganun ang pag-spiritual. Maging yung Biblia, nagtuturo to na mabuting kalooban ng pagiging spiritual, yung pagpapakumbaba. Kasi sa lihim na karunungan, hindi naman ganon itinuturo yung pagpapakumbaba eh. Ang itinuturo sa lihim na karunungan, yung pagpapataas ng iyong spiritual. Ng danan o kapangyarihan sa spiritual. Yun ang itinuturo sa lihim na karunungan. Ngayon, kung babaliwalain ninyo yung Biblia, hindi nyo matututunan yung pagpapakumbaba. Puro pagpapataas ang matututunan ninyo. Kaya hindi nagiging balanse yung pag-spiritual. Kaya may kakulangan. Kaya kita nyo, yung ibang mga nag-i-spiritual, ang tataas ng kanilang tingin sa kanilang sarili dahil kulang yung kanilang kaalaman. Binabaliwala nila yung hayag na karunungan. Ang tinatawag na hayag na karunungan ay Biblia. Biblia pa rin naman yung lihim na karunungan, ngunit inilihim.
Para iyan ay maging patas, isama nyo siya sa dating kasamahan niya at saka nyo basahin. Yung mga hindi nyo naiintindihan doon sa lihim ng karunungan, sa nagmula yan, nasa Biblia pa rin yan. Problema kasi, ang direction, power, lahat ang gusto. Yun yung karaniwan sa mga bagong nasa spiritual ngayon. Puro kapangyarihan. Nalimutan na nila yung pagiging mabuting asal. Yan ang nawala. Yung kabutihang asal. Puro na lang pagmamataas at pag-imbabaw. Kaya yung iba, lagpak o bagsak sa panuntunan ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Kaya naghahangad sila ng mataas na follower. Paano ka ipapalo ng isang tao kung yung pag-uugali mo nga ay hindi mo masupil? Ang tao nang unang tinitignan dyan, yung pag-uugali, pangalawa ang iyong mga gawa. Pawang kahambugan, pinapairal ng iba. So, tama naman, parin Jay, ganyan kasi ang kaiba sa karaniwan. So, ang gawin natin puhunan sa ating sarili, pakikisama, pagpapakumbaba. Kapag nanatili tayo sa mga ganong kasanayan, ang bilis ng ating pag-angat. Kaya sa mga nagsisimula sa spiritual, may mga bagay na kailangan pa nating palaguin sa ating sarili, sa ating isipan, sa ating mga gawa. Mag-ipon tayo ng mga mabubuting bagay, lalong-lalo na kung kayo ay nanggagamot. Manggamot kayo ng manggamot. Maglingkod kayo ng maglingkod. Darating yung panahon, hindi mo na kailangan ipakilala yung iyong sarili, ipakikilala ka ng iyong mga gawa. Nasa talata ng Biblia yan. Mismong iyong gawa ang magpapakilala sa iyo. Mismong iyong gawa ang huhubog sa iyong pagkatao. Kapag kabutihan ang ginagawa mo, yun ang iyong pagkatao. Yun ang makikita ng tao sa iyo at tatangkilikin ka. Hindi yung sisiraan mo ang isang manggagamot. Mendeli Linji, tama sir, kaso hindi siya marunong magpakumbaba. Gusto niya siya lagi ang tama. Kahit mali ang ginagawa niya, ayaw tumanggap ng kamalian. Masyadong hambog, pati yung makita niyang mutya, kahit wala naman. May pinaghuhugutan to si Sisa. Mutya kahit wala naman tagusan, sasabihin niya, kinaloob sa kanya. Mahirap talaga makisama kapag ang isang tao ay baliw na. May pinapatamaan to. Alan Gabriel, magandang umaga, Lods. Salamat sa pagtuturo, Lods. Okay lang, Lods. Shoutout sa iyo, Alan Gabriel. Bro, paano ba hanapin ang mutya, bro? Unang-una, pag naghahanap kayo ng mutya, huwag kayong magsuot ng mga medalyon. Pansin ninyo, ang mga suot ko, karaniwan ngayon, wala ng tanso. Puro mga ivory, tsaka kahit dito, puro ivory na. Kasi kapag unang-una, pag naghahanap ka ng mutya, yung tanso, ayaw magpakita ng mutya sa mga may tanso. Lalong-lalo na kung pangdigmaan niyang gerero. May nagpapakita pa rin naman, may makikita ka pa rin naman. Pero, mas maalwang maghanap ng mutya kung wala kayong dalang tanso. Jules the Healer Baryon, San Nicolas, andito tropa JR at Rod. Ay, ingat kayo dyan mga nasa loob ng aking hukbo. Yan, nandyan yung hukbo ng Leon sa San Nicolas, Batangas. So yun, sa mga nasa taga Batangas dyan, magpagamot na kayo. Nandun yung ibang hukbo natin. Nasa Batangas sila ngayon. So yun, pinipilit ko na makabuo ng bagong chapter dyan sa Batangas. Kung kayo taga Batangas, pwede kayong magpatala kay Jules the Healer Baryon. So i-chat nyo lang yan. Magkakaroon tayo ng pag-spiritual dyan, pagtuturo sa mga gustong magsimula sa spiritual o may mga kakulangan. Walang problema yan. No, ingat kayo dyan, parang Jules. Pogi.
Kung tawagin namin si Pogi, si Paring Jules. Sa mga magpapagamot, pwede kayo magpagamot, magpa-massage, magpahilot. So, nandiyan sila sa Batangas ngayon. So, yun, tuloy lang natin yung pagmumutya. Mahirap po maghanap ng mutya kapag may dala kayong tanso. May makukuha kayo pero hindi ganun karami. Kung kinakailangan lang, pwede nyong iiwan sa sasakyan yan o kaya doon sa mga kasama nyo, ipahawak nyo muna pag kayo maghahanap ng mutya. Mas mainam kung maghahanap kayo ng mutya, ang inyong mga suot na depensa ay mga galing din sa kalikasan. So, kung iyan ay galing sa kalikasan, hindi yan pangingilagan ng mga mutya. Hindi sila lalayo. Yun yung isang pinaka-tip ko sa inyo. At kapag maghahanap kayo ng mutya, huwag kayong maghanap sa kamay nilaan. Wala namang mutya sa kamay nilaan eh. Meron mutya sa kamay nilaan, hindi libre, binebenta. Sa Quiapo o sa online. Pero kung yan ay hanapin nyo sa mga kabundukan, hanapin nyo sa mga inkantasyon na lugar, makakakita kayo, matatagpuan nyo yan. Ngunit, bibihira din talaga makahanap ng mutya. Pero pag mahanap nyo yung pugad nyan, yung tinatawag namin na pusod ng mga mutya, halimbawa, mutya ng tamilok, nandun lahat yan, sunod-sunod yan. Mutya ng suso. Yan, magkakasama yan. Pag hinukay nyo yung lupa, gumuho yung lupa, kusa na yung makukuhaan ninyo. Kaya lang talagang magpapagod kayo dahil kailangan nyo maghukay, kailangan nyo hanapin. Talagang sa mga singit-singit, minsan nakakatakot pa maghanap, baka makagat kayo ng ahas, mag-ingat din kayo. Kasi, lagi yung nasa liblib. Idol, may mutya akong ahas na baksan. Paano po ito mapagana? Ano pong baksan? Ano yung baksan, Lord? Hindi kasi Tagalog na termino yung gamit mo, kaya hindi ko gano'ng maintindihan. Hindi ko kasi ako nakakaintindi kung malalim na Bisaya o malalim na Ilocano. Nakakaintindi tayo ng mga salita na ganyan, pero yung mabababaw lang. Cholo Loco, shoutout sa'yo, idol. Yan, si Cholo Loco, laging nandito yan, nagpupunta dito. Nakaraan, may dala-dala yan dito, kala namin silver na, tinunaw namin, tingga pala. So, kala namin makakapagpagawa na kami ng silver na medalyon. So, yun. At nga pala, maidagdag ko lang. Ito ay 4 na piraso. So, mga lods. Merong mga baston dito, matagal, hindi ko na ginagamit. Ito, may omo. Yan. Ito ay gawa sa kawayan na, yung bihira na kawayan din, yung tinatawag natin na Japanese bamboo. Yung bundat-bundat. So, yan. Matagal na to, hindi ko na ginagamit. Sa naghahanap ng ganito, nalilimusan ninyo, pwede yan. Tapos sa tinatawag natin ng mga pilipit. Ito, yung isa sa mga may baging talaga siya na kakabit. So yung mga naghahanap lang ng ganito. Ito mga idol, isa sa mga hanapin ninyo pag naghahanap kayo sa kagubatan. Pero dun sa mga hindi nagpupunta ng gubat at naghahanap ng mga ganitong tungkod, yan. Napakainam yan. Yung isa dito na papakita ko may-ari na. At pinost ko na yon kung sino ang nakabili. Ang nakabili sa atin isang pari. Nanonood kanina, ayaw kong banggitin siyempre. Pari yon. So ito naman, matagal na rin sa akin to. Ayan. Para kayong si Harry Potter. Meron din siyang nakapulupot dito na baging din na hindi na natatanggal. So ayan. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Ito ay bayad na. So yung tatlong pinakita ko na sunod-sunod doon, yun lang ang available. So ito mga idol, lagpas ulo to. Ayan o. Pagka tumayo ka, talagang lagpas pa sa akin. So tignan nyo yung pagkaagawa dito. Pare po ang nakakuha dito. Ayan, may nakasulat na orasyon. Yung mga ano na to, pinakita ko, pwedeng sulatan ng orasyon yan kapag gusto ninyo kayo yung kukuha. So yan na, yung pinaka-orasyon niya. At na-sprayan na rin natin to ng clear.
Belt, meron tayong belt dito yung bakos. So ito mga idol, oh. Napakaganda ng pagkakagawa. Yung pari ang nakabili nito, si Father. Hindi na natin babanggitin kung sino. So kahapon kausap ko siya, kagabi kausap ko siya, gusto niya makita. So ito ipapadala na to sa kanya ngayon. Isabela yata yung lugar ni Father. So isa siyang pari na nagmimisa at nanggagamot. So yun, shoutout sa iyo idol at believe talaga ako sa iyo Father. Talagang nakakagulat. Ngayon lang tayo nakakita ng pari na nanggagamot. No? So, ayan. Ito ay, kaya ganito ang ginawa ko. Ito, yung design niya. Kasi siya po ay pari. Ang style po nito ay katulad po sa, kung naglalaro kayo ng Dragoness na games, di ba meron po dun mga priest na karakter? So yung priest na karakter na yon, ganito yung kanilang nakita ko dun sa karakter na priest. Tapos sinulatan ko ng mga orasyon. Dahil nag-request siya. So, ayun, nag-request yung ating mag-uukit na pagagandahin ito. Ayun, nagtulong kami para mapaganda siya. So ito, may dagdag dito na kahoy. Mula to sa mainam na kahoy at maganda na pang ginagamit na pang anting-anting. Hindi ko na sasabihin kung ano kasi ito ay matagal na namin sinisikreto tong kahoy na to. So ayan ay nakalusot talaga dyan. So kung ngayon, kung makakakita kayo ng mga ganito sa kagubatan, ayan nakapulupot pa yung baging dyan talaga na hindi na natatanggal kahit balatan ninyo. Magagamit ninyo yon na mga tungkod. No? Kapag spiritual, hindi lang pan-display. Ito yan. Mayroon din dyan sa Antipolo Utol, pero researcher ng LNK. Pare din. Parang kilala ko nga yung binabanggit mo. So ito napakaganda nito. Ito ay nabayaran na po sa atin. Ipapadala na sa kanyang haba. Kung mapapansin niyo para siyang tungkod ni Moises. Ano, tad talaga siya ng orasyon dyan. Nakaukit na. Sa mga gusto ng ganito, meron tayo. Mamili lang kayo dun sa tatlo. Pwede nyo sa akin mag-video call, titignan nyo, mamimili kayo dyan kung saan. So, ang natitira sa akin dito ay dalawa na lang. Yung pandakaki na tungkod na malaki, pinakita ko nung nakaraan. Tsaka yung dito sa tinatawag natin na lunas bundok na kahoy. Yung lunas bundok na yon kahit ahas takot dun. So, yun na lang ang natitira sa akin dito. Dalawa. Iyon ay pansarili ko na. Ito yung tinatawag na lunas bundok. Ito ay makukuha lamang sa Pampanga o kaya sa Tarlac. Tarlac, Pampanga. Ewan ko lang sa Isabela kung meron. So ito ay napakapait na kahoy. Ito yung tinatawag nilang lunas bundok na kahoy, pero ewan ko kung anong kahoy ito. Nakukuha ito sa mga bangin, dun siya tumutubo. Kaya yung itsura niya, para siyang bonsai. Pero kung titignan nyo, parang itak, pwedeng hugutin. Pero hindi po siya itak. Ganyan lang talaga yung meron tayong maikli kay Alan Abrigo. So yun, si Sir Alan ay talagang regular customer natin. So yun yung pinakita ko kanina, meron na talagang pari na kumuha. Ito, pansarili ko. Pero kung trip mo paring Alan, pwede sa iyo to. Ayan. Nilagyan ko ng mutya. Ayan sombrero niya. Para siyang nakabonet. Tapos may dalawang mutyang nakatanim kasi may bunga nga siya. Mukha siyang camel. Ayan, ang cute ng kanyang itsura. Ganyan ang kanyang itsura. Para siyang itak. Pagkakamalang itak to. Pero hindi to itak. Ito ay mga sinaunang kahoy na itong lunas bundok na to. Nakukuha lang, ang nakakakuha nito mga ita. Yun yung totoo, mga ita. Wala nang dumating sa akin nito kasi si Apo Lakay hindi ko mahanap. Si Apo Lakay kasi ang magaling maghanap nito eh. Ako naghahanap ako nito, hindi ako makakuha. Takot ang ahas dyan kasi mapait yan. Ano yan? Mapait na klase ng puno. Basta pag nasa kagubatan ka, dala mo dyan, lumalayo yung mga ahas sa'yo. No? So, halimbawa, may ahas na tulog. Pagka naramdaman niyang tungkod mo, malayo pa lang,
mga 15 meters ang layo mo sa ahas, ay mararamdaman ka na nila. Yan din yung sinasabi nila na takot din ng mga aswang, mga mababangis na hayop. So yan tungkod na yan. Yung tungkod tol, patulong sa disenyo, yung tungkod na sinag-araw. Hindi pwede mong dalhin dito. Lagyan natin ng disenyo kung gusto mo. Wala nang problema yan, parin Jay. So, yun. Yung tatlong tungkod na yun, yun lang ang available. Kasi na isa na lang na matitira sa akin, yung saltike bro. Sabi ni Ukit Spiritual. Hindi ko alam kung saltike yan eh. Hindi ko alam Ukit Spiritual kung paano yan lunas sa bundok na yan. Basta, takot ang ahas dyan. Kasi napatunayan ko na yan. May nakakulong na, sawa. Idinikit kong gano'n yan. Yung sawa talagang lumalayo eh. Natatakot eh. Ewan ko kung anong klaseng kahoy ito. Katawagan dito. Basta tawag ng mga ita dyan, lunas bundok. Tapos bihira daw talaga makuha. Kaya bihira ako. Meron ako dito, ganyan na lang kaikli. Kapag nakuha na to ng iba tong Pansa akin sana yan, pansarili ko. Kaya lang, kung gusto ni Paring Alan, i-reserve ko sa kanya yan. Kasi meron na ako ditong napakaganda nitong isa. Itong naiiwan sa akin. Kung bihira ang lunas bundok, mas bihira ito. Oh, hindi yan dignum. Tignan nyo, ang kintab. O, pandakaki. O. Yan yung ating pandakaki na tungkod. Kursunada to ng Kabenjo, pero wala na may iwan sa akin kapag pinagkaloob pa natin to kay Kabenjo. Maraming nakakursunada ng personal na gamit ko. Lagi nilang sinasabi, kakaiba daw, talagang mga ngayon lang nila nakikita. Mahilig po kasi ako sa mga unique na bagay, mga idol. Pagka hindi ako basta-basta kumukuha sa kagubatan, pag nakita ko, marami nang may ganyan, hindi ko na kinukuha. Kahit nakikita ko yan, hindi ko kukunin. Saltika nga yan, pag yung ahas nakakulong, lumalapit ka nang mawawala yung ahas, takot sila dyan. Ewan ko lang kung saltika yan. May makukuha ba tayo sa banahaw niyan? Ukit Spiritual? Si Ukit Spiritual kasi, mag-uukit natin dito yan. Hindi ko pa nakakasama sa hunt yan. Matagal na siguro kaming nagkikita niyan sa spiritual. Sa banahaw, nung mga malilit pa kami. Tubong banahaw po yan, doon talaga nakatira yan. Talagang iyan ay uhugin pa lang, nandun na sa banahaw yan. Doon na yan pinanganak, doon na yan lumaki. Doon na yan nagkaasawa. So kaya hindi po yan maluloko pagdating sa banahaw. Kaya yung mga maraming naggagaling-galingan ngayon sa na dumadayo ng banahaw. Eh pag yan ang kasama ko doon, alam na alam niya at kilala niya kung sino talagang lihitimo. Maging sa ilalim na tinatawag, nakakapasok po yan. Ang banahaw po kasi may lihim, mga idol. Yung tinatawag na ilalim, bihirang nakakapasok doon. Ako nakapasok doon, aminado ko, 2 beses pa lang. Pero yan, halos ginagawang tirahan. Kasi may takot ako. Sa ilalim po kasi na tinatawag nila, bihira nakakabalik. May mga kasama kaming hindi nakabalik noon eh. Yun yung sekreto ng banahaw, parang underground siya. Basta, ayoko magkwento kung anong meron dun. Nakakakilabot, inkantadong lugar talaga ang ilalim ng banahaw. May mga nakapasok na dyan, sila Kabenjo, mga nakapunta na dyan, marami pa, sila Nanay Herminia, si Nanay Herminia, so patay na po yun, pati si Dudong Encantadores, yan, mga yan. Si Pakwa, yan, buhay pa si Pakwa. Matatag si Pakwa. Talagang isang bulate na lang ang pipirma, ayaw pang pumirma ng bulate. Ganun katatag yun. Ang gamot nun, gin eh. Paano matotoslak yun? Iniinom yung alcohol. So, yun, maraming lihim kasi sa pagkukuha ng mga mutya, mga idol, dun sa nagtatanong kanina. Ang paghahanap ng mutya is hindi po basta-basta, talagang hinahanap po yan. Sobra. Kaya, paumanhin sa inyo, kung nagagalit man kayo sa ibang mga nagmumutya, mahal magbenta, choice po nila yun eh. Kapag malayo po yung kanilang pinupuntahan,
natural, mas mahal po nilang ibebenta yan. Dahil kung sila may motor, di kapoy kailangan nila ng gasolina. Kung kailangan nilang kumain, nagbabaon yung mga yan ng pagkain. Minsan doon na nagluluto, doon na natutulog, para lang makahanap ng mutya. Karapatan po nila yun, na kung yung mga mutya. Pero yung iba yung sinasabi, ang dami-dami niyan dito eh. Kung madami pala, di kunin mo. Wala namang problema yun eh. So, kaya lang naman natin ipinapakita yung mga ganyan. Kasi nga po, wala dito sa Luzon at bihira. Eh bakit yung iba sasabihin? Magko-comment. Dami-dami niyan dito eh. Madami pala eh, sana all. Ganun na lang. No? Kung marami dyan, hindi kunin mo. Mapapakinabangan mo yan. Wala namang problema dun. So, ayun lang. Kung nasa spiritual tayo, huwag tayong masyadong madami. Kung kahit na maraming nakukuha pala dyan, dito nga wala. Dito nga bihira. Anong gagawin namin? Ipipilit namin na marami. Kaya nga po natin pinapakita, dahil maraming mga tao ang nangangailangan ng mga bibihira na gamit na bihirang makita. Edmond Osorio, mapagpalang umaga. Yung iba, kaya po bumibili, wala silang kakayahan maghanap. Kaya po natin pinapakita yung mga ganyan. Wala silang kakayahan maghanap. Kung meron man silang kakayanan, wala silang panahon maghanap. So, itong mga pinapakita natin, mga medalyon, mga mutya, o anuman na meron sa spiritual, ipinapakita natin dun sa mga taong wala. Baka sakali na naghahanap sila at kanilang masumpungan na meron tayo. So, pwede nilang limusan sa atin. Hindi natin yan ipinapakita para ipagmayabang na meron ako. Yung iba kasi nagko-comment kadalasan eh. Dami niyan dito, ganyan, ganito. Pinakita lang natin, tas ang dami mo nang sinabi. Diba? So, anong problema dun? Sa ipinapakita natin. Ngayon, kung marami dyan, edi kunin mo. Pagandahin mo. I-alok mo sa online. Kung sinasabi mong hindi ka naglilimusan, edi pamigay mo. Mapapakinabangan pa ng marami. O, diba? Marami pang magpapasalamat sa'yo. Ganun lang kasimple. Hindi na natin kailangan ipagmayabang kung marami dyan sa inyo. Marami dyan sa inyo eh. Hindi kunin mo para mapakinabangan ng lahat. Dito nga bibihira. Kaya ganun po dito sa Maynila. Yung iba naman, nagko-comment na babasa ko, na dun sa group page ko, sa group mismo, ng lihim na karunungan. Pinababayaan ko na mag-post yung ibang tao dun. Basta wag lang nangi-scam. Kasi pag nangi-scam, may nagreklamo sa akin nag-scam, tinatanggal ko kagad dun sa group ko. Ngayon, kung di naman scammer, nagbebenta sila ng maayos, naglilimusan, hinahayaan ko dun. Hinahayaan ko sila dun na magbenta sila ng gamit. Yung iba, magko-comment. Magtatanong una. Yung iba, ang tanong nila, dun sa post ng iba, magkano yung mutya ng susumo? Sabi nung nakakuha, PM loads, tas nag-usap sila sa PM, sinikreto. Ang benta ko po dyan ay 3K, binigay, o 5K, ganyan, binigay nung kausap niya. Aba, etong nagtanong, nanunubok lang pala. Magko-comment, babalik dun sa post, magko-comment dun. Ang mahal-mahal naman ng mutya mo, 5K. Ang dami-dami niyan dito. Diba? So, kawawa naman yung nagpo-post. Dahil nga bihira lang yung nakukuha niya, kaya mahal nilang ibinibenta, bihira nilang makuha. Kung marami dyan sa'yo, ba't hindi mo kunin? Bakit inaasar mo pa yung mga nagpo-post? Wala naman silang kasalanan sa'yo kung bakit konti yung nakukuha nila. Swerte mo nga marami yung nakukuha mo dyan. Diba? Kung marami kang nakukuha dyan, kung hindi ka naglilimusan, diba? Sabi ko nga, kapakinabangan yan, pwede mo palimusan doon sa mga taong wala. Ngayon, kung yung mga taong wala na yun, naghahanap niyan, at marami dyan sa inyo, malaki pakinabang mo. Kasi yung wala, yung meron ka, maiibabahagi mo sa iba. Hindi yung ipagmamayabang mo pa na napakarami dyan sa'yo, hindi ka naman namigay. Penge. So, yun lang, mga idol. Huwag tayong mag-trip ng post ng iba. Kung gusto nyo, i-post nyo na lang. Ang dami kong nakuwang ganito. Ito, katunayan. Kung gusto mong palimusan mo. Kung gusto mong pamigay mo. Nasa sa'yo, ang desisyon mo yan eh. Hindi ka naman namin pipigilan eh. Kaya huwag nyo nang pakialaman yung mga nagpo-post dun sa group ko na ibang mga antingero na naglilimusan. Pwede lang ako makialam dun kung may nagreklamo sa akin na, ay, si ganito, hindi yan legit yan, scammer yan, in-scam ako. Di, bablock ko dun sa group ko,
Yun lang ang pakialam ko doon. Pero kaya nga po ginawa ko yung group na yun para makapag-post yung iba. No? Para makilala rin yung kanilang mga spiritual items na pinalilimusan nila. Kasi unang-una, kung walang naghahanap dyan at kung walang naglilimusan, paano magkakaroon yung iba, lalo-lalo na dito sa Maynila na wala namang kaming nakukuha. Kaya malaking bagay yan. Kaya yung sinasabi natin na partnership sa spiritual at pagiging friendly ninyo, malaking bagay sa inyo yan. Kagaya dito, wala kami nakukuhang mga ganyan. Pag dumayo kami sa ibang lugar, sasamahan pa nila kami. Tara, mangunga tayo, marami dun sa ganitong lugar. Ito nyo, nakikita nyo, kaila ang agimat ng mangyan. Sinasamahan nila ako sa mga liblib na lugar. Para makakuha, dahil dun nila alam na maraming nakukuha. Idadayo pa ba ako ng Mindoro kung may nakukuha dito sa Rizal? Diba? Yung mga bagay po dito, maraming kuminsan mga idol. No? Kung marami yan sa lugar ninyo, magpasalamat kayo. Hindi nyo na kailangan dumayo. Kami dadayo pa para lang makakuha. Tapos, aasarin nyo pa yung mga nag-ano, dito madami. Para kayong nangiinggit eh. Oo, nangaasar. Kung marami dyan sa inyo, walang problema yun. Kung gusto nyo ipamigay, pamigay nyo. Kung gusto nyo palimusan, palimusan nyo. No? Huwag nyo na lang asarin yung post ng may post doon sa group ko. Kasi unang-una, yung mga yan, naghahanap ng mga mutya o baka hanap buhay nila yan para ipakain sa kanilang pamilya. Diyan lang sila nakakabili ng bigas o ng pangangailangan nila. Makakabili lang sila kapag may bumili sa kanila. Ang pinaka-importante dyan, hindi sila nanloloko. Tunay na mutya yung inaalok nila. No? Tunay. Hindi yung inaasar nyo pa ng inaasar. Yung iba tuloy ayaw na mag-post. Huwag tayong maging gahaman sa kalayaan. No? Ano yan kalayaan natin ng bawat isa kung anong gusto mong i-post mo. Basta wala kang nasasaktan, no, natatapakan na ibang tao, gusto mong mag-live, basta wala kang alam na iba na inaano mo, natatapakan mo, walang problema dyan sa iyong ginagawa. Pagpatuloy mo nyo lang yan. Kung may nang babasman sa inyo, inggit yun. Hayaan nyo lang yun. Basta magpatuloy lang kayo sa mabuting ginagawa ninyo. At nandito lang kami palagi na mga kapatid nyo sa spiritual na gagabay, papatnubay, at laging nasa gilid ninyo para laging magkaroon pa kayo ng ibang mga kaalaman sa pag-spiritual na mga hindi nyo pa bagay na naliliwanagan. No? So, huwag kayong mahiya sa amin. Hindi kami mayabang na tao, hindi kami matapang na tao. Pantay-pantay lang tayong tao. Yun lagi ang titignan ninyo. At hindi nyo kailangan mahiya sa amin. So, yun lang. Okay na yung ginamat mo doon. Nakaalis na. So, yun mga idol, dahil Martes ngayon, so pwede kayo pumunta rito, magpagamot, libre lang naman yung gamutan. Shoutout kay Cheska Romano. So hindi ka na pumunta dito, Box. Kailan ka pupunta rito? Pasyal ka naman dito, lagi ka nandyan na sa lungga mo. Bisayang-bisaya ka na, purong bisaya ka na, matik na yan. Mahirapan ka na magtagalog pagpunta mo rito. So ayun, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga member natin sa Hukbo ng Hunter Organization. At sa lahat ng mga nasa Hukbo ng Leon na nandyan sa Batangas, ingat kayo dyan mga kapatid. Sa panggagamutan, medyo hina-hinay. Alam naman natin na kayo ay nagpapatatag pa ng inyong spiritual. Baka makatsyempo tayo ng medyo malakas. No? Makuha ninyo ang inyong katapat. Call up rin na naman. So, normal yun. Normal lang na matigal po kayo. Manggagamot kayo Kailangan kung minsan makatikim tayo ng ganyan, matigal po o makulam, bilang manggagamot mangyayari at mangyayari yan kasi nanggagamot kayo. Pag kayo ay natigal po o nakulam, no, sa mga member ko, yung sinasabihan ko mga idol, hindi po kayo dahil kayo ay nanggagamot, natigal po, nakulam kayo, laging ating sinasabi, charge to experience lang yan. Kapag naranasan mo na, siyempre mag-iingat ka na. Alam mo na masakit So, kailangan kuminsan mangyari yan para maramdaman natin. At tulad ng bata, kailangan madapa para matutong tumayo. No?
So, ganyan ako sa mga member ko. Hindi ako klase na namumuno na hinahawakan ko yung buong pagkatao at buhay nila. No. May pakialam ako sa kanila kapag napapahamak na sila. Pero hanggat hindi sila napapahamak, wala akong pakialam sa ginagawa nila. So, suportahan ko pa. Basta lalong-lalo na't yan ay sa gamutan at makakatulong. Ganun lang ako sa kanila. Normal lang kami. Parang magkakabarkada lang kaming mga yan. Pero pag nagle-lecture ako, dun lang po ako nagiging namumuno sa kanila kapag nagle-lecture pagdating sa pag-aaral. Pero pag magkakasama kami, pantay-pantay. No, so, ayun. Mapagpalang umaga sa inyo. Idol, may mutya akong sawa. Paano po ba ito mapapagana? Mutya ng sawa? Hindi ko alam doon kung ano yung sinasabi mutya ng sawa kasi mutya ng ahas pa lang ang nakakuha ako. So, yun, ingat kayo palagi mga idol. At sa abang na lang kami rito doon sa mga magpapagamot. So, dito kami dalawa na misis para kayo ay magamot. So, yun, mapagpalang umaga sa inyo. God bless you more mga idol.